Grade 10 pa lang ako, kabataan nagbago. Dami ko nakikita sa FB, puro hanap jowa. 15 years old may jowa, o di naman buntis na. Isipin mo ang tama para di ka magsisi. Safety first, i-practicein gumamit ng pills. Populasyon dumarami sa batang buntis. Huwag basta-basta pinagpaplanuhan niyan. Di nyo papanahon sa mura nyo na edad. Bataan, maging maingat. Di na biro ang pagkakalat. Makinig ka sa magulang. Lagi ka nilang pinapayuhan na mag-aral mabuti. Di puro ka lalaki, isipin mo ang tama para di ka magsisi. Safety first, i-practicein gumamit ng trust. Condom ay gamitin para iwasan na. Huwag basta-basta pinagpaplanuhan niyan. Di nyo papanahon sa mura nyo na edad. Ang pag-aasawa ay isang malaking desisyon na dapat pinag-iisipan ng mabuti. Narito ang ilang payo para sa mga kabataan na natutukso na mag-asawa. Una, magpatuloy sa pag-aaral. Ang edukasyon ay mahalaga para sa iyong kinabukasan. Bago magpakasal, siguraduhin na kapagtapos ka muna ng iyong pag-aaral para magkaroon ka ng magandang oportunidad sa trabaho at makapagbigay ng magandang kinabukasan para sa iyong magiging pamilya. Pangalawa, mag-ipon. Ang pag-asawa ay hindi lamang tungkol sa pagmamahalan. Mayroon na rin itong practical na aspeto tulad ng financial na responsibilidad. Bago magpakasal, siguraduhin handa ka na sa mga responsibilidad mo. Pangatlo, magkaroon ng tamang motibo. Dapat magpakasal dahil sa tunay na pagmamahal at hindi dahil sa presyon ng ibang tao o sa inaakala mong tamang edad para magpakasal. Pang-apat, magpatuloy sa paglaki at pag-unlad. Ang mga kabataan ay panahon ng pagtuklas sa sarili at paglaki. Bago magpakasal, siguraduhin nagkaroon ka na ng sapat na panahon para sa iyong sariling paglaki at pag-unlad. Pang-lima, humingi ng payo. Kung ikaw ay nag-iisip na magpakasal, maaaring makatulong na humingi ng payo sa mga taong may karanasan sa pag-asawa tulad ng iyong mga magulang o iba pang mga makakatanda. Tandaan, ang pag-aasawa ay hindi isang laro. Ito ay isang panghabang buhay na pangako na dapat pinag-iisipan ng mabuti.